Subscribe now. Yan. Hello. Hello. Naiinis ako. Ako na lang ang walang t-shirt. Yayaba. Oo nga, yan. No? Tagal lang sa'yo, ha? Ewan ko nga ba? Oo, naharang yata, naharang. Naharang o may humarang dito sa apartment namin. Mark, alam mo, Lagay mo. naiisip ko, Mark, no? Merong yung dito sa kaliwa ba? O sa kaliwa, no? Isang maliit na spot Pinoy, yung ganun. Papagawa din tayo ng ganun. Oo, ibang naman, ibang style, di ba? Isa dito. Yeah, Oo. ibang style. Anyway, tsaka hoodie. Parang gusto ko, bagay siya Yun, sa hoodie. oo. Oo, maganda rin sa hoodie. Okay, welcome guys. We are on episode 13 of Spot Pinoy, ang tambayan natin sa Canada. Nako, very curious ako actually dito sa prosesong pinagdaanan ng ating guest papuntang Canada. Nako, January pa lang siya dumating dito, so very new sa Canada. Isa siya dun sa mga na-recruit na mga provincial recruitment programs yan, specifically targeting Filipino nurses. Dahil alam naman natin na ang laki ng kakulangan ng healthcare workers dito sa Canada. Yeah, sobra. Okay, ipapasok na po natin siya ang ating kakausapin, si Sweet Pearl Medel, Lorente Medel. Yes, hello po. Yan. Yun. Hi, Sweet Welcome. Kamusta? Ayan. Kamusta po? Kamusta ka naman? January ka palang dumating. Yes po, January. How is Canada so far? Oo. Nagulat kaming lahat yung batch namin nung dumating kasi malamig. Paghampas ng hangin, malamig talaga. Oo. Nasa Regina ka rin ba? Parang si Mark? Nung 1 month po kami sa Regina. Pero na-deploy po kami sa iba't ibang province, town ng Saskatchewan. Grupo. Oo. Ilang grupo kayo? Ilang kayo sa grupo pala? Madami po kami. Bali yung batch namin, yung batch ko, nasa 25 nurses. Dami. Straight mula lahat sa Pilipinas. Yes po. 2 batch na dumating. Yung una, hinati yung 25. Okay. Dinistribute kayo? Dinistribute kami sa iba't ibang provinces. Town ng yung mga rural areas. Pero meron din sa mga city. Tapos, may mga iba pang batch na nauna sa amin and may mga susunod pa. Grabe, no? So, ang nag-recruit, can you share with us how it all started? Diba? Nasa Pilipinas ka, you were a nurse already. Yes. Actually, and then, one day, nakarinig ka ng chismis, uy, may mga nag-recruit. Parang ganon. Sa Paano Facebook ko siya nakita. Actually, umpisa na sa Saudi ako, nurse din ako sa Saudi. Then, 6 years ako doon. Balak talaga namin mag-Canada nung friend ko. Kaso, sa kasamang palad, na-scam kami. Parang 2 sahuran namin yun na nakuha nung agency. Kasi Saan yung nakita yung agency na yun? Para may kabayan natin. Dubai based siya. So parang kaya napaisip din kami na baka totoo kasi 'di ba parang sa ibang bansa. Oo. Then yun, okay naman siya nung una. Tapos parang na-convince kami na yun nga mag-apply sa kanila. Then pasok daw kami sa SINP. Tapos nagbigay kami ng paunang bayad, ganyan. Tapos pangalawa. Tapos nung umuwi akong Pinas kasi pandemic. Na doon ko nalaman na fake siya, scam siya kasi nung wala na siyang update sa amin. Then nag-research ako, yun, scam siya. Tsaka ka lang nag-research nung nakapagbayad ka na. Oo, kasi first time ko din mag-apply sa yung mga ganitong. Nadala ka ng damdamin, ng excitement. Yun, so lesson learned. Ingat kayo sa mga sa mga recruiter sa ibang bansa, especially yun nga nasa Saudi ka tapos yung pinag-applyan mo nasa Dubai. So there's no way of checking yung physical location nila. Kung legit. Actually, pina-check ko siya sa pinsan ko. Meron siyang physical office doon. So kaya naniwala talaga kami na legit siya. Napasama pa.
Ano nangyari? Oo. Biglang hindi ka na lang binalikan? Ano nangyari? Hindi na kami ini-email, hindi na kami na-update. Tapos yung parang kinulit ko sila, nag-email sila na hindi daw kami pasok sa SINP. Tapos nagtaka ako kasi alam ko SINP, hindi man ang nurses. Mm. So, yun, parang naano na ako sa kanila. Then, nalaman ko yun, ang dami na palang nagrereklamo sa kanila na fake nga to. Pero anong ano yun? Naman. Mga Pinoy na recruitment o ibang lahi? May mga ano sila, PA recruiter sila. Eh, Yung isang mga Pinoy. ayan ang masakit, Oo. di ba? Oo, yun Oo, naman. kapwa mo Pinoy talaga. Kapwa mo Pinoy. Tapos, ayan. Aha. Tapos yun po, nung nakauwi ako, nag-work ulit ako sa Pinas as nurse. Tapos, nung nag-check ako sa, meron dun application sa Facebook na nag-hiring nga daw ang Saskatchewan ng mga nurses. Then, hindi ko pa siya in-applyan nung una. Oh, Facebook ulit. Oo. Hindi ko siya in-applyan kasi takot din ako nun. Tapos parang alangan na ako. So, nag-apply ako sa Indeed, sa LinkedIn, sa Jobs Canada. Tuwing madaling araw nun, nagsisend ako ng mga resume. Lahat talaga, pero inaral ko yung Saskatchewan. So, lahat ng sinendan ko sa Saskatchewan Health Authority. Then, parang nakulitan siguro yung isa doon. Nag-send siya sa akin ng link. Yun din yung link na nakita ko. So, okay. Legit. Oo, legit. Tapos nanonood na ako nun. Nanonood na ako ng videos ni Kuya Mark. Yan! Yun? So, nakita ko din yun sa ni Kuya Mark. So, sabi ko, pangatlong beses. So, ito na talaga siguro to. Yun. So, yung nasendan mo ng resume mo, ano ba yun? Parang ospital o ano paano? siya ng on-spec. Ano siya, yung agency dito sa Canada. Okay. Talagang sila, oo. Oo. Then, ano din siya, tie-up siya ng Saskatchewan Health Authority. So, yun, nung nag-send ako sa kanila, may nag-reply naman. Para siyang employment agency na nakipag-partner yung probinsya ng Saskatchewan para maghanap ng mga nurse sa Pilipinas. Actually, direct hire siya, pero kailangan lang kasi ng tulong ng agency kasi sobrang dami nga namin. Okay. So, paano yung application? How was it? You just applied online? Madali Yes. ba? I applied online. Then, may nag-email sa akin na after, nung March, mga ilang 3 months, may nag-email na pupunta nga daw ang Saskatchewan Health Authority and yung ibang employers sa Pinas. Tapos, yun, so in-invite ako. Pumunta ako ng March sa Cebu kasi hindi na ako makapunta ng Manila. March 2022. Okay. 2022 lang. So, parang teka muna, they emailed you back saying na, oy, pwede ka, ganon. Tapos, qualify daw yung ano ko. Meron kaming mga taong pupunta dyan, i-meet mo sila doon sa kung saan man. Yun. Oo, actually sila mismo, yung SHA mismo, ang pumunta doon. Sa Manila. Dahil 2 times na silang nakapunta. Yung 2023 pala ako. 2022, yung first batch. Yung first program nila. Hindi ako nakasama nun. Pero may ka-work ako na nakasama nun. Then, nung March 16, yun, pumunta ako. Then, Cebu na. Yun, na-hire. Bumiyahe ka papuntang Cebu. From Jensen. Jensen na kasi ako nun eh. Nag-work. Okay. Pagpunta mo doon, sige na, okay na lahat. Hindi. Ganun? Paano? May process siya na i-check ulit yung CV mo. Then, interview ka. Interview ulit. Tapos yung interview na yun, nurse yung nag-i-interview, SHA. Then, parang 4 to 5 or 4 to 6 questions na parang case-to-case basis. Kung ano, kunyari ikaw ang nurse na ganito, ganyan, anong gagawin mo? So yun, awa ng Diyos, nakapasa naman. So, isang interview lang? Isang interview. Ilan yung mga ilan yung mga nakasabay mo doon? Marami? Marami. Sa Manila pa lang, balita na parang mga 2,000, 3,000 sila. Wow! Ganun kadami ang gustong umalis ng Pinas. Yeah, 2,000 nurses, imagine. Okay. Oo, Manila pa lang yun. Then, Cebu, parang ang dami namin nun. Napuno yata namin yung isang parang 1,000 kami nung araw na yun. Pero 3 days sila dun yata. 3 days, 2 days sa Cebu. So, na-accommodate lahat ng aplikante? Na-accommodate sila, pero for 260 lang ang pinili.
Okay. Yun. Okay. Ang tanong nung ibang baka gusto ring mag-nurse sa Canada, hindi ba dapat kulang yung, kailangan pa daw mag-aral pagpunta ng Canada, yung mga ganyan-ganyan. I don't think you had to anymore in your case, 'di ba? Nag Did nag you? yes, nagkuha kami ng units. Mayroong Oh, binigay sa okay. amin na bridging, pero hindi Ayun, siya yung bridging. yes, hindi siya yung katulad ng uulit ka na naman daw ng 4 years or 3 Okay. Aha. years. Eto parang, yung pinag-aralan namin, kinumpres siya. Yung first batch is 6 months sa Pinas, 3 months dito sa Canada. Kami, yung batch namin, 2 months sa Pinas nag-bridging online, then 1 month sa Regina. Ayun. Bilis, Parang no? it's a specialized Oo, specialized program. curriculum. Yes, Oo. Kasi nagbasa ako niya na while back. Kumbaga it's really a provincial effort. yes. So, parang may special program sila obviously dahil nga sa kagustuhan nilang maka-hire ng nurses. So, in a Mm. way, Mhm. hindi siya yung usual pathway ng mga ibang RN Yes. na pupunta dito at mag-aaral ng mas Mm. matagal, more Oo. subjects, ganun-ganon. Oo, So, hindi actually, po oo. Sige, pa go ahead. lahat nga nung mga nakakakita sa'min or nakakausap namin, lagi silang nagsasabi sa'min na ang swerte daw namin kasi Oo. hindi madali ang maging nurse sa Canada and ang mahal Aha, ng yeah. tuition. Who Tap paid? Did you have to pay for your school? no, Oh, 'di lahat yun ba? bayad. Oh, 'di Libre ba? lahat, Ang libre. Kaya, galing. ang galing naman. Pero after La after nung bridging program na yun, may exam ba? Ang exam namin is, CELBAN, Canadian Benchmark ng, English for Nurses. Ano lang, ah, for nurses lang siya, yun, CELBAN. Then may exam kami na iti-take kung hindi pa kami, yun yung NCLEX, for Oo. registration, yun. Yung may mga kasama kasi kami na NCLEX passer na. So, Mahirap daw yun, ah. yun nga. Oo. So, Oh. yun. I see. O sa May mga interesado, i-research na lang because not all provinces are offering that kind of program. Yes. Okay. Mm. Hindi ko alam. Oo. Alam mo ba, Ang Pearl? alam ko dyan, Sweet Pearl, kung ano pang iba? ang alam ko dyan, Manitoba, Oo. Yan. Saskatchewan. Yan ang Oo. talaga ng mga Actually, meron din ata New Brunswick. Parang New nag-o-open na Brunswick. yung mga ibang provinces for nurses Mm. kasi parang nag-umpisa si Saskatchewan, then sumunod na yung ibang provinces. Ayun, o malay nyo, no? Thousands, Oo. isipin nyo ang hinahanap. Sabi nga ni Sweet Mm. Pearl, ganun kadami rin yung gustong umalis daw ng Yeah. Pilipinas. May ano Oo. ba? May advantage ba yung experience mo na pagiging nurse sa ibang bansa? Oo nga. Oo. Masasabi kong may advantage talaga kasi ang kinukuha Oo. nila is mga experienced nurses talaga, yung may mga experience. Mga Then, minimum. mostly bedside talaga. Kailangan bedside Okay. nurse. Pero ako, hindi man ako bedside, pero Sige. yung OR kasi ako tapos Oo. yung may experience din ako sa PACU, ganyan, sa RR. So, yun, parang kinonsider nila. Yun. Oh. Hindi, I think yung tinatanong ni Rice is dahil nakapag-nurse ka rin sa Yeah. Saudi, baka Parang nakatulong ganon, din. parang nakatulong Hindi sa naman. Yung iban kong mga kabatch, purely sa ano lang sila, Pinas experience lang. lang sa Pinas lang. Mga ilan na Okay, yung that's good. experience nila? Mga ilang years sa Pilipinas yung mga Mata nakilala mo na natanggap? Oo. Yun. Matagal, mga 10. Meron nga kami mga Wow. assistant chief nurse, gano'n, Oh, supervisors. Oo, talagang Wow. veterano. oo, Oo, mga mga malulupit na 20 yun. years, oo, 15 years, ICU, ER. Talagang Basta ano sila. hinala talaga nila na magaling, no? Mga magagaling ang kinuha. Pumunta Oo. nga sila dito sa bahay. Ilang kayong pumunta dito, ano? 5? 5. Pero Wow. meron pang mga ibang nurse din na Oo. pumunta rin sa bahay, hindi sabay-sabay silang pumunta sa Mm. bahay eh. Yun, Oo. tinanong ko sila kung paano sila natanggap. Yun nga, iba-ibang experience sila, maganda. Meron Tapos, pa nga, diba, yung kaibigan nyo, no, yung mag-asawa, no? Yung maganda, shout out Oo. sa inyo. Nagbaka-sakali lang sila. Actually, hindi sila kasali sa sa list. Tapos Oo. nagpunta lang sila do'n. Pumila pa din sila kahit sinabihan sila na hindi sila mai-interview. Pero nung oh, walk-in sila, na-interview sila, nakuha sila pareho. Oh, aba, dalawa, mag-asawa. Ba, ang kaya. galing, no? Ang Oo. galing nga Oo, nun. anong status naka-anong visa kayo, Sweet Pearl? Paano yun? Work permit. Oo. Tapos government hospital, ganun ba yun? Paano ba yun? Mga government hospital, mga, hindi siya health center, mga clinics, gano'n. Pero hindi mo siya masasabing clinics kasi mga long-term care hospitals talaga.
I see. Wow. Pero kasi kapag healthcare worker, I think talagang easier, madali din ang pathway nila to PR kasi nga Yeah. Oo, in inaayos Oo. din nila. Parang Inaayos agad yung ano. andun yung sigurado kaysa sa hindi, di ba? Oo. Kasi inaayos Oo. na, di ba, sweet yung papel nyo? Opo. Inaayos Actually, na. yung family ko, sila din nag-aayos. Papunta na din sila. Wow! Kaya Lahat. naman. Ang galing nga nun. Ang galing ng ano, ng, kasi gobyerno, di ba? Actually, Gobyerno. pwede talaga siyang kasama. Lalo na work permit yung hawak namin. Kaso, Oo. yung budget lang kasi din namin nung time na yun. Yun. Hindi maisip. Paanong budget? Nanghihingi sila ng parang proof of funds, ganun? Hindi, walang proof of funds. Oo. Then, ano lang, ang babayaran lang nila kasi is yung ticket namin, Oo. accommodation namin. Kami ang sasagot ng ticket ng family. Sa family. Oo. Oo. Pero Wait, yung may mga papeles accommodations nila, din, may accommodations din. May accommodation free sa Regina. For how long? O yung For 1 month. Kasi during our laboratories and clinicals. Sasagot nila yun. Then, yung allowance. Yan. So, parang lahat. talaga rin, pag government yung program. backup ng gobyerno, di ba? So, gobyerno, di ba? Correct. Gobyerno kumuha sa kanila, kaya alagang-alaga sila. Alagang-alaga. Kaya pasalamat din kami. Malaking pasasalamat namin. Kasi feel namin na talagang kami, worth it kami. Ganun. Hindi namin na... Well appreciated kayo sa Canada, di ba? Yung effort nyo and everything. Oo. Alam mo, tapos pati family. Yun. Mamaya pwede kaya natin i-post yung nakita niya sa Facebook na yan kung meron pa. Just in case na yung iba naghahanap ng baka may opening pa, yung ganon. Wala na. Actually, wala na. Wala na. Nag-close na siya ngayon. Oo, close na siya. Kasi sa Pinas pa. Yan siya sa Pinas pa. Sa Pinas pa. Ayan. And Sweet your siya family dun, is coming. Sinok kita sa Facebook mo Okay lang ba? Meron akong picture ng asawa mo at saka mga anak mo. Apo. Ayan. Papakita ko Kala ko nga kasama niya na. Ayan. Yun, no? Diba? Mga bata pa sila. Pero may mga nakarating dito na nurse kasama na pamilya nila. Dami. Sinama na nila. Oo, kasi may budget talaga sila. May mga pumunta dito kasama na yung pamilya. Very nice. Ilang buwan din inabot lahat ng proseso mula nung after nyo may interview at nasabihang na ipasa ka na, ano yung sumunod na ano? Din, parang mga 8 buwan din kami naghintay. Akala nga namin na siya, wala na. Kasi pero meron kaming March nag-interview. April nag-email sa amin na nakapasa kami. Then merong job offer. Then ang dami pa kasing proseso. So naghintay. Parang mga June, July kami, in-email na meron na bridging, magme-medical na, ganyan. So, medyo naghintay din kami. Pero yun, buti naman, worth it. So, medical namin, upfront medical. Tapos, i-refund din siya ng SHA. Tapos, yung exam sa kanila din. Actually, ang nagastos lang namin is yung papunta-punta ng mga PRC, school, documents, yun lang, hotel during exam. Tapos, yun lang, sacrifice lang talaga. Lalo na dun sa yung mga naiwan yung pamilya sa Pinas. Yun lang, But don't worry, it will be all worth it, diba? Soon, diba? Soon, very soon. Oo nga. Parating na sila, no? Oo. Alam naman natin na Filipino nurses are the best in the world, diba? Pero is there really something specific? Ano ba ang palagay mo ang nangingibabaw sa mga Filipino nurses? Kaya din tayo in demand sa iba't ibang bansa. Ako nung nag-Saudi ako, talagang maraming nagsasabi, even yung mga employers sa Saudi na iba talaga ang mga Filipino nurses. Iba yung caring, yung tapos malinis, tapos nag-e-effort pa na go beyond yung limit nila, yung duties mo, no? Oo, yung duties. Kasi yung iba kapag sinabi, hanggang 8 ka lang, ganyan. Tapos, iniiwan na nila yung nila. Pero yung ang nurse, lalo na sa Saudi, pag ang nurse Pinoy, talagang nag-e-effort pa yan, maglilinis pa yan, ganyan, kahit hindi yan babayaran ng 20 minutes. Ganun. Yung endorsement.
Iba talaga. So, kahit Nakakatuwa. nga nung nasa Saudi ako, pinipili talaga nilang ang nurse nila is Pinoy, even the employer, pinipili nila. Kahit na ang kalahi nila is gano'n, nurse din. Mas gusto nilang i-hire ang mga Pinoy nurses. Ay. Ngayon, kumusta naman yung mga nurses na puti na kasama niyo diyan? Okay naman sila. Mga puti, pasensya na kayo. Walang ano yan, Oo. Andre, walang Oo. malisya yan, ha? Oo. Sabi nila may iba daw na may attitude, pero so far yung mga nakakasama namin dito, even Okay in naman sila. laboratories and clinicals namin sa Regina, mababait sila, accommodating. Tapos Mhm. talagang nagtuturo sila kasi aminin naman natin, iba naman ang Yeah. Oo. healthcare system sa Pinas. May, So, iba talaga, nagulat din kami, iba Ano talaga. yun? Sige nga, ano Ibang-iba. yung iba na yan? Paano? Oo, in what way? Kwento mo yung pagkakaiba ng mga ng pagtatrabaho sa Pilipinas at pagtatrabaho dito sa Canada. Yan. Dito kasi kapag endorsement, willing yung ka-endorse mo na gawin kung ano yung hindi mo natapos. Yung hindi ka nila pag-iisahan na, hindi ka pwedeng umalis kasi hindi mo natapos yung ganito, ganyan, ganyan. Sa Pinas kasi kailangan mong tapusin yun, eh. Hindi ka makakauwi hangga't hindi mo natapos yung mga pendings mo, kahit mga Okay. maliliit na bagay. Then ang kinagusto ko dito, sinabi ko talaga 'to sa ano namin, nurse manager namin, even yung mga kasama namin dito na, dito masyado silang ano sa mga gamit. Yung ano, kung sa Hindi Pinas kasi wasteful. sa Pinas kasi yung china-charge ang nurse ang nagcha-charge, yun ang nakakalungkot sa Pinas kasi. Oo. Yung wastage nyo, Hindi, I think I know what she's talking about. Kasi marami akong, totoo ba to, nurse? Tama ba to, Sweet Pearl? Kasi yung mga nako-confine sa hospital, dapat kapag mag-check out kayo, check out, ano ba yung magpapa-discharge kayo? check out. Oo. I-check nyo yung mga china-charge mula tissue, toilet paper, magugulat ka, ano ginamit ko ganito karaming earbuds, toilet paper. Totoo, ma'am. I think yun yung sinasabi niya. Yun yung idea. Kasi lalo na sa akin, nag-work ako sa OR. So mga anesthesia yung mga china-charge namin, yung mga mamahalin talaga. Then one time, hindi ako nakapag-charge kasi sobrang busy. Kasi staff shortage. So, tapos madaming pasyente. So, yun, hindi ako nakapag-charge, madalas ganun. So, binabawas yun sa nurse sa Pinas. Totoo naman talaga yun, oo. Sa sahod. Sa sahod. So, kung ang hindi mo na i-charge sa pasyente ay 700, 800, sorry, ibabawas yun sa sahod mo. Bakit Then naman? magkano lang ang sahod ng nurse sa Pinas? Real talk. Talaga? Oo. Wala ba silang sarili? Paano yung paggamit nila ng resources dito? Dito, walang charges na nagaganap. May nagcha-charge na iba. Pero ang nurse, focus siya sa patient niya, sa charting niya, sa ginagawa niya. So, more on patient care talaga. Tapos hindi kami mamroblema na, hindi ko na i-charge yung yung ganito, ganyan. Yun, tapos literally kagaya na napapanood ko kay Kuya Mark dati, yung aalis lang yung pasyente, magbababay, walang isipin yung nurse, gano'n. Kaya nagugulat kami. Stress-free, no? Stress-free para sa inyo. Oo. Tapos yung mga gamit dito, kakaiba sa Pinas kasi, yung magkakaroon ng backache, ganyan, kasi kailangan bubuhatin yung pasyente. Dito, may total lift, may mga nagulat kami kasi puwede pala yun, puwede palang gano'n. Oo. So, nagiging mas magaang yung buhay ng nurse, no? How about the work hours, Sweet Pearl? Yung work hours dito is 12 hours kami. Pero pwede siyang maging 8 hours, depende. Then pwede mong makausap yung nurse manager regarding sa schedules. Do'n kasi kapag ang problema din kasi sa kapag nag-stay ka ng 15 minutes or 30 minutes, OTTY yun. Sa So atin? dito, Thank you na, oo. So dito, ayun, may bayad lahat. Tapos may kinukuwento pa sa akin mga may mga kakilala nating nurse. Pag pumasok ka ng Sabado, yung parang weekends, no? Mas malaki ang bayad doon. Pag continuous na pumapasok ka ng weekends, mas malaki. Oo, talaga. Oo. Pero ilang araw yung pasok nyo? Minsan 4 days, minsan 3 days, depende.
12 hours Oo. tapos, Oo. Tapos meron pa kaming ano, actually i-co-confirm ko na-confirm ko na siya pero nagulat lang kami kasi meron kaming sinasabi na SO na wala kami dun sa ano, pero bayad siya. Ano yun? SO? What's SO? Parang ano, off yung O, eh. Yung SE confirm ko pa kasi under orientation pa din ako, eh. So yun. Okay. That's good, 'di ba? Ba? Maganda Talagang Talagang yayaman ka. Oo. Hindi, hopefully. dahil naumpisahan mo na naman yang tungkol sa mga bayad-bayad, okay Oo. lang Oo, ba i-compare natin ang, earnings sweldo. ng nurse sa Pilipinas Ayun at ang sa inaantay Canada? ng Pero siyempre, kailangan i-take into consideration ang cost Oo. of living. Oo. aha. Okay. So anong so far sa'yo? Yung, siyempre nagko-compute-compute na din tayo. Mm. Mm. Yung ano, masasabi talaga namin na talagang iba dito, mas worth it dito mag-work. Mhm. Siyempre gusto ko din naman siyempre mag-work sa Pinas kasi siyempre gano'n. Pero ang hirap kasi kung ano, pera ang pag-uusapan lalo na kung pamilyado ka. Mhm. Yeah. Totoo yung napanood ko dati dito sa Spot Pinoy na guest na nagsabi siya na mahirap maging mahirap sa Pinas. Oo. So, Exactly. yeah, isa yun sa mga talagang inano ko, pinag-isipan ko kaya nakapagdesisyon kami na yun nga. Then dito kasi ang third di ko alam kung puwede ko sabihin pero Oo. hindi ikaw na Yung isang oras mo rito, isang araw mo sa Pilipinas. oo, parang gano'n, lampas pa. More than. Ang isang Oo, oras? Isang oras na trabaho rito, isang araw na sweldo sa Pinas. oo, Ng nurse. oo, Oo, oo. Actually lampas pa. sinabi naman nila yan nung nag-ano sila, nag-interview ay nag-invite nila kami nung nasa Pinas pa kami. Oo. So yun, So, na ano din kami na yung parang na-amaze din kami kaya yun. Tapos ang isa sa pinakaano ko talaga is yung healthcare benefits, tsaka yung education ng, mga anak ko. So yun. Oo. I think na ganito na lang, Sister, para lang just to give us a better idea. Sa Pilipinas, ikaw, you have two kids. Mm. Nurse ka sa Pilipinas. Anong klaseng buhay ba ang maibibigay ng isang nurse sa Pinas. sa family mo sa Pilipinas? I don't know what I'm not familiar sa husband mo, no? What Ah, he is doing. actually, yung bago ako pumunta dito, yung anak ko nagkasakit. Mm. She needs surgery, pacemaker, heart surgery. Ha? Oo. Bata pa, yeah. Wow, oo nga. Oo, yung ano, yung babae, yung anak kong babae. Then, actually 1 week before ako umalis, yun yung pagkaalis niya sa hospital. Oh, So, no. yun. Ang bigat Recovering ng pag-alis pa. mo, Oo no? nga. Mabigat Oo, yun, mabigat. oo, Oo. talagang pero walang choice kasi nakapirma na ako then wala, kailangan talaga. Even yung pedya niya tinanong ko kung, ano aalis ba ako or ano, Oo. sabi niya, "Oh, mas kailangan mong umalis." Yeah, Kasi exactly. oo, Totoo. sabi niya, "Real talk lang, kailangan mo Oh, talagang umalis. Hindi ka puwede dito na mag-stay dito ta's ganyan ang anak mo." Mas kailangan niya sa Canada. Tapos ano, yun nga, ang hirap maging mahirap kasi alam mo yung nurse ka, Correct. tapos 'di ba dapat mas nabibigay mo yung para sa anak mo kasi nagtrabaho ka ng matagal sa Pinas, nag-OFW ka pa. mhm. Nakakalungkot lang yung mga taxes, lalo na yung mga insurance, yung binabayaran dun. Ang liit lang ng nabawas dun sa surgery ng anak ko. Dun ako na-disappoint talaga. Kasi Mm. sa isip ko, kung sa Canada siguro 'to siya naoperahan, siguro, Wala, hindi kami nothing. maghihirap, oo, ng ganito. Oo. Kasi lahat Magkano talaga ginastos mo? Puwede ba ano nating malaman? oo, sure. Yung una, tatlong hospital kasi napuntahan niya. Kasi yung unang hospital walang available na ano dun, hindi siya maoperahan dun. So, Oo. tinakbo namin siya sa kabilang city. Mhm. 3 hours siyang ambulance transport. Then doon, kinote kami na 1.5 daw ang babayaran. 1.5 million. So sabi ko, umiyak talaga ako nun, sabi ko, Meron ka bang gano'n? wala. Sabi ko kahit pag-ipu-ipunan pa namin talagang wala. Tapos sinabi ko sa doktor, "Dok, paano yung anak ko, may isa pa akong anak."
anong gagawin ko? Tapos matitenga kami sa ICU kasi ICU pa siya. Matitenga kami sa ICU kung parang lalaki ng lalaki yung utang namin. Then wala kaming choice. Dun naiyak talaga ako kasi alam mo yun, yung parang nagmakaawa ako. Tapos yung parang hindi ko naibibigay sa anak ko yung care na dapat sa kanya Mhm. na tapos, inilipad namin siya, ni-risk namin yung ano, na from Davao to Manila. Nag-Philippine Heart Center kami. Nag-check kami, yun puwede naman pala, may package naman pala, yun. Mhm. Less, parang, nasa less than 500. So Malaki pa yun, rin, ha? malaki pa din. Mabigat pa rin. Oo. Oo. Mabigat pa rin. So, yun kaya malaking pasalamat naman sa nanay ko na yun, nagawan ng paraan. Then talagang humingi ako ng tulong nun kahit sa Facebook, talagang binabaan ko lahat parang sa isip ko, Yeah, nakakahiya oo. pero oo, pero walang choice, talagang kailangan. So, yun then naoperahan naman siya dun, then awa ng Diyos. So, dapat 22 siya na maoperahan, aalis ako ng, 25. Pero nagka-ano siya, anong tawag dun, nagka-measles Um, siya, mhm. chickenpox, nagka-chickenpox siya, na-move yung operation niya ng January, January 12, January 11. Mm. Tapos siguro God's will na din, na-move din yung flight ko kasi Oo. holidays. Naku, So buti na lang. January 19. So yun, ang hirap, dun ko lang naisip na yung 1.5 tama yung napanood ko kay Kuya Mark. Yung 1.5 million in just a snap, ubos lahat yun Yeah. sa Ubos Pinas. talaga. Gaano mo katagal Kasi wala pag-iipunan yung gano'ng pera, 'di ba? totoo. Maliban dun, that's just for that specific surgery. Yes. Yung Oo. aftercare niya, 'di ba, Oo. iisipin mo pa yun. Ay naku, dagdag pa rin yun sa isip mo at kailangan mo pang isipin na naman problemahin yung Oo. Alam mo yung pagkakaroon. ikaw yung nurse na Oo. nag-aalaga sa mga tao, Yeah. tapos yung parang Tapos ikaw yung yung sariling anak ko sariling na. anak mo hindi mabigyan ng magandang parang Oo. kailangan mo pa ng pera na malaki. Dapat sa ganun man lang 'no, may kumbaga may benepisyo na kukuha yung katrabaho sa healthcare sa atin na 'pag nagkasakit yung family member, Oo. somehow malaki yung Actually nung pumunta ako sa billing, tapos pumunta ako dun sa ano na yun, yung kinakaltas lagi sa monthly allowance monthly salary namin. mhm. At saka during nung OFW ko, nung pumunta ako dun, umiyak talaga ako dun sa alam ko hindi niya kasalanan, pero Aha. sinabi ko sa kanya na, "Ang tagal kong nag-work tapos ganyan lang yung ikakaltas niyo sa ano, sa surgery ng anak ko, 10K." Sabi 10K. ko Ay, sabi ko gano'n. Tapos sabi nila, "Sorry ma'am, ganyan talaga yung ano," sabi ko, "wala kayong magagawa." Sabi ko, ang hirap. Kaya Napakabulok talaga sa atin, 'di ba? yung maano ko talaga na laki talaga ng difference na tapos yung laging nahuhuli ang nurse doon, laging hindi sila priority. Even yeah. yung mga kailangan nila hindi na bibigay, ganyan. Yung ibang job kayang taasan yung sahod, pero bakit yung nurse hindi puwede? Mhm. Kaya Oo. siguro nung nag-hiring, talagang Oo. maraming mga nurse talaga na na gusto Actually, abroad. binan pa nga ang nurse na makaalis, na hindi daw dapat makaalis yung ibang nurses kasi ano, nauubos na yung nurse sa Pinas, ganyan. Oo. Alam mo, Parang oo. parang Kaso dati naglagay pa sila Oo. ng capping, sa makakalabas ng oo, bansa ng mga nurses, 'di ba? oo. Pero merong isang pulitiko, hindi ko talaga siya makakalimutan. Nagsabi Oh, siya na, um, mahiya naman tayo sa mga nurses kasi ang laki ng tuition niyan dito sa Pinas. Then nag-ano pa 'yan, nag-volunteer nurses pa 'yan dati. aha, Tapos tapos pipigilan natin silang umasenso, parang gano'n. Oo. yeah. Eh, di Alam mo ang iboboto mo 'yun. hirap, alam mo ang hirap din sisihin naman sa gobyerno ng, Pilipinas. natin lahat. Mhm. Kasi nga we really just have limited resources. We Oo, are a developing country, third world oo. country. Alam mo Tapos yun, marami. ang Pero daming ang pero sana hirap. mabigyan nila ng ano, ng importansya ngayon Totoo, lalo oo. oo, Kasi lalo na nung pandemic. eto yung Correct. nabanggit mo Ina 'no, na kasi eto reklamo din namin mga din 'no, 'pag sinasabi naming libre, yung pagpapagamot dito sa Canada, sinasabi niyo bayad na yon kasi nga dahil sa Mm, tax, sa laki ng tax na ikinakaltas sa'min. Hmm.
nabanggit ni Ina dati na dahil sa laki ng sweldo ni Ina, Hoy, ito talaga. sabi niya, halos yung kinakaltas sa Canada at saka sa Pilipinas pagdating sa tax is magkaparehas lang. Ako umabot akong 20% din eh. Oh, 'di ba? Oo. So, at least dito, magbayad kami ng malaking tax, mga Dreno. Pagdating ng nagka-problema sa medical na problema, wala kaming babayaran. Yung babae. Totoo. Yun yung Pakinabangan. Oh, yun yung kinagusto ko dito. Ito yung yung na-operahan ako, di ba? O yung mga sigurong hinulog ko na tax ng 2030 na dumating ako dito, di na pakinabangan ko. Nung na-operahan ako, libre. Nung nanganak si Lani, nung nanganak, libre lahat. Nung lumabas kami ng ospital, may padala pang gatas tsaka diaper. May ganun pa, no? Oo, may ganun pa. Yun nga, sabi ko din sa family ko, kung siguro maganda ang yung benefits ng nurses, hindi lang nurses, lahat ng siguro hindi ako aalis kasi syempre nandun ang nanay ko, andun ang family ko. Iba pa din sa Pinas. Kaso nga lang, parang kasing ko na hopeless na. Yung parang ayokong danasin ng anak ko ulit yung ganung pangyayari na walang-wala ka talagang maibigay, hindi mo siya maipagamot ng Ayun ang nakakalungkot, no? Parang pera. Pag mahirap ka, kung wala kang pera, nagkasakit ka, parang doon nakasalalay yung haba ng buhay mo sa haba ng PC mo, di ba? Yung ganun. Ay, naku. Hindi, baka may magsasabi naman na, hindi, mayroon naman public hospital sa Pilipinas. Nag-public hospital nga kami. Sinubukan nyo? Oo, doon nga siya na-operahan. Heart center. Public. Okay, yeah. Oo nga pala. Pero kalahating milyon pa yon sa public. Kalahating milyon pa rin. Alam mo, hindi ko rin alam eh. Kasi meron ding instances nagiging zero balance na yung iba nating mga kababayan sa public hospitals. Hindi ko lang alam how it works. Ano ba yun, according to income pa ba? Pag mga senior, yung nababawas through DSWD per agency, may binabawas. Hindi ko alam kung sino ang Ang mahirap nun, pupunta ka doon, kada isang agency, sasadyain mo, and you need to present your document. Di ba? Medyo, Yun din yung pinopost sa amin ng una na yun ang gagawin namin. Kaso, tinitingnan namin yung anak namin. Tapos paalis na ako. Tapos sabi ng asawa ko, hindi niya din talaga kakayanin na siya lang nung time na yun. Tapos dalawa yung anak namin. Tapos iiwanan ko siya. So sabi ko na, sige, gawa na lang natin ng paraan. Tapos yun nga, yung nanay ko, nakahanap siya ng yun sa pera niya. Yung nakakakonsensya lang din kasi ang liit talaga ng sahod ng nurses sa Pinas. So, pati yung budget ng nanay ko nagamit ko. Nakautang. Buti na lang, may budget si nanay, di ba? Oo, tapos tulong-tulong lahat nung sa side niya, side mga kamag-anak, no? Yung shoutout sa mga kamag-anak. Shoutout sa kamag-anak mo, ang babait. Getting sick in the Philippines. Ubusin mo pondo mo, pati nung mga kamag-anak at minsan kaibigan. Damay talaga, damay. So lahat yung ngayon, pag nagkasahod, yun, bayad utang. Oo nga. Yun sana, pag nakarating naman sila dyan is somehow, magiging worry-free ka na sa pagdating sa ganung bagay, di ba? Yun, abangan nyo yung meron akong nabalitaan ngayon ng Manitoba, para magdadagdag yata sila ng nurse, kukuha yata sila. Yun, abangan nyo. Saskatchewan din, alam ko meron din, abang-abang na lang yung mga gusto. Abang-abang na nyo sa website ng Saskatchewan o kaya sa website ng Canada na hiring ang mga nurse dito. Yun. And the good thing is, yung mga binanggit ni Mark kanina na provinces, yan, yung sa kanila, Saskatchewan, tsaka Manitoba, lower cost of living pa doon. Diba? So, mas okay ang inyong kita, mas ito na naman siya. Tapos, kakaingit ka na, okay. Diba? Tulong yun. Ayun. Kung pinapalabas ko, ayaw lumabas. Kwento mo naman, sweet, kung saan kayo dinalang town. Kasi pinadala yan sa iba't ibang town ng Saskatchewan. Itong Regina City to. Siyempre, pinadala sila sa iba't ibang small town. Yun. Kwento mo naman yung lugar na kung saan ka pinadalan. Yun, nung nasa Regina pa ako, hindi ko pa na-feel yung homesick. Sa totoo lang, hindi ko siya na-feel yung parang nalumipat lang ako ng city. Kasi may mga kaibigan ako eh. Tapos city siya, may mall. Kung malungkot ka, mag-bus ka lang, punta ka ng mall, ng simbahan. Then nung pagdating ko dito, kasi ako yung kauna-unahan dumating dito sa rural area na to.
tapos sumunod na lang yung mga kasama ko. Pagdating ko sa bahay, yun, umiyak talaga ako. As in, dun parang bumuhos yung lahat ng na parang, hala, mag-isa na lang ako, wala yung family ko. Tapos nung time na yun, sira pa yung furnace dito, sobrang lamig. Oh my. Oh, Oo. So, yun, nakatulog ako nun umiyak. Talagang sabi ko, tama ba yun? Tama bang ginawa ko? Pero Ilan ang population dyan sa Kerobert? 1,000. 1,000. 1,000. ang dami, ah. Oo, Nasa lahat. sa Pilipinas, baka isang lang yung kalahati ng isang barangay. Baka isang lang yan, isang subdivision lang siguro yun. Eh, kapit bahay ka parang naman. Gano'ng pagitan ng bahay? Parang sa Regina din, pero nga lang siya, maliit lang siya. Maliit na town lang talaga siya. Tapos may hospital, may convenience store, kaso ang mahal ng syempre convenience store. So, pupunta pa kami sa kabilang community para mamili. So, naghihintay kami lagi kasi wala kami sasakyan. Malayo yung 30 minutes. Okay. 30 minutes yung kabila. May Tapos, option ba kayo kung sa kayo i-deploy? Wala. May choice pala? Wala. Tatanungin lang kami kung may kamag-anak kami sa area sa Saskatchewan. Okay. Kung meron, may dadaling ka doon. possibility. Pero hindi siya sure. Oo. So, Tsaka pero ano yun? Ay, di ba? Sorry. Tsaka di ba, hindi kayo pwedeng umalis dyan, di ba? May contract kami. Close work permit kami. Doon sa town na yun, ha? Sa town For na how many years? 3 years. Okay. Pero, okay, 3 years kayo dyan. Pero yung sistema I think yung pagka-PR nyo, kailan mag-aano yung, kailan gagana, kailan lalakad, kailan uusad? Actually, ngayon, inaayos na daw. Ay, inaayos na siya. So, kahit maayos yun, nakatay kayo dyan for 3 years until matapos yung 3 years. Oo. Okay. Sa isip din na talaga namin, tatapusin na namin hanggang mag-citizenship na. Tsaka parang utang na loob na lang din. Yung parang, yun. Oo. Diba? Yeah. Sila ang nagdala sa amin dito. Namin lahat. Dahil sa kanila. Oo. Oo. Tsaka in few years time, dadami naman ng tao dyan kung nasan kayo. Oo, magiging 2,000 na kayo dyan. Nabilang mo na, Smith, kung ilang kayong Pilipino dyan? Wala pang 10. Wala pang 10. Ay, buti na lang nandiyan ka kasi dito, imagine kung nasa ganyan town ka rito, malayong town, siguro 10 Pilipino kayo, tapos ang puro karaniwang mga kasama mo, puro Pranse, Si Sweet Pearl ang magiging parang founding member ng mga Filipino community. Pwede na kayong tayo ng community dyan, ano yan, 20 years from now, siya na yung presidente. Saang town nga, saang lugar yon sa inyo? Sweet? Sa Kerobert. Gano'ng kalayo sa inyo, Mark? Ano yan lang? 4 hours? 4 hours? 4 to 5 layo din pala, 4 hours. Teka nga muna, ito pala, na-curious ako. Paano ka napunta sa bahay ni Mark? ang layo Kasi nung napunta kami sa Regina, 1 month kami doon. Bago yun, nanonood na talaga ako sa kanya. Tapos sinabi ko talaga na pupuntahan ko talaga tong tao. Gigil ka kay Mark, ha? Sasama ako sa vlog. Yes, kasi ako na tao, yung positive vibes. Tapos ni-imagine ko yung pag sila, pag may napapanood akong vlog na nagpupunta ng Costco, ganyan. Sinasabi ko na sana kami ng family ko naman sa susunod na taon, ganyan. So yun, tapos na-claim mo, di ba? Kaya nga manifesting, sabi nga ng hipag ko, ang galing mo naman. Ngayon nakasama ka na sa vlog. Kasi lagi talaga ako nanonood. Marami sila, marami. So ano piniin Wala na mo? ako pinapanood. Nag-PM ka kay Mark, gano'n? Opo, nag-PM ako, sabi ko, Kuya Mark, nandito na ako sa Regina, punta kami dyan, ganyan. Tapos yun, nag-invite siya. Dami namin. Ayan. Ang matindi doon, akala niya daw, siya lang ang nanonood. Yung pala, yung ibang nurse, nanonood din pala. Ayan. Kaya nung Iba talaga. pupunta dito sa bahay, uy, sama kami dyan. Samahan. Oo, isang kami, isang van kami, parang ganun. Naging tourist destination pala sa Regina. Hindi, ito kasi lalo na tong dating na summer, yung mga nagro-road trip, mga dinadaanan ng Regina, maraming subscriber ang dumadaan talaga dito sa bahay. Parang pala yun must stop over sa Regina ng mga Pilipino. Ano nga dyan, Mark? Nang stop
Nagpicture pa kami sa bahay niya. Sa labas, at saka dito, sa labas ng bahay, sinabi ng kapitbahay ko yan dati. Sabi niya, nung hindi pa alam na nag-YouTube kami. Sabi niya, Mark, bakit? Siyempre, English hindi tatagalogin ko na. Sabi nung Canadian, sabi niya, Mark, bakit maraming ditong dumadaan na sasakyan, tapos may bababa, may magpapapicture, tapos pinipicturean yung bahay nyo? Kasi may CCTV eh. May CCTV. Sabi ko kasi, nag-YouTube kami. Tapos yun, nakita niya daw sa YouTube na nakita niya rin yung track niya sa isang vlog namin. Kaya yun. Kaya ngayon, sinabi ko na hindi, ang mga subscriber yon. Kasi syempre na-alarma siya, maraming Mark, hindi ka ba nagtitinda ng droga dyan? Mas ibang tao pumupunta. In short, baka nagduda na may ginagawang kababalaghan. Marami kasi dito. Tapos bababa daw. Tapos magpapapicture sa tapat ng bahay namin. Tapos aalis na daw. Sabi ko namang sa mga subscriber, basta nakita niyo nandiyan yung sasakyan ko, mag-doorbell na lang kayo para ganun. Sweet, kumusta naman yung accommodation nyo? Mura ba yung nyo dyan? Yung accommodation namin sa Regina, free yun. Yung dito, kami yung kumuha ng dito, ng bahay. Tapos, okay. 3 kami dito. Actually, 4 pero yung isa kasi partner niya yung kasama niya. So, 4 kaming Pinoy dito. Tapos, hati-hati na lang. Okay. Mas matipid pa kung gano'n, no? Pero kapag nandito na yung mga family namin, Kukuha ka hindi na. na kami maghihiwa-hiwalay. May extra naman bahay dyan na makukuha. Yun nga eh. Yun nga, lahat occupied. So, baka sa kabilang town. Oo, kasi kailangan na sasakyan. Talaga? Medyo papalayo na, ngayon ba, gaano kakalayo sa trabaho mo? 12 minutes walk lang. So, walang gastos. Oo, so lakad-lakad lang. Masarap niya sa summer. Oo. Pero pagka nag-kotse ka doon, baka 3 minutes lang. 3 minutes lang. Tapos, sobrang bait ng mga staff dito. Hinahatid sundo nila kami nung winter. Hindi nila kami hinahayaan Wow, that's good, di ba? Oo. Ganyan ka-appreciated mga Dre, ang mga nurse dito sa Canada, especially kung Pilipino ka, di ba? Sana sa Pilipinas din. Naiaalala ko na naman, halimbawa nung COVID, no, Sweet Pearl. Nandun ka, di ba, during COVID? Yung mga hazard pay, ganyan-ganyan, patagalang pang ibigay. Grabe, di ba? Actually, hot topic po yan ngayon sa Pinas. Ang hanggang ngayon? hazard pay, hindi pa naibibigay yung iba. Kapal ng mukha, di ba? Kapal ng mukha nila, di ba? Di ba? Yung mga kasama ko po dito, naghihintay pa din po sila. Nakakaloka. You know what's annoying is, in the news, when you talk to the government officials, they will say, talagang bayani yung mga frontliners natin. Totoo. Okay. Ano ba yan? Actually, nakakalungkot kasi gamit na gamit kami during pandemic. Botohan. Okay. Gamit ng mga nurses, unahin ng mga healthcare, ang mga nurses tataas ang sahod. Tapos pag nakaupo na, wala na. Nakalimutan na kami. Yung nga ngayon, yung HEA, yun ang hinihintay. Yun yung namin, nakukuha namin hazard pay nung pandemic. Ayun, okay. Kasi isipin mo yun, kahit ako nung dati, na-experience ko yun. Yung magsusuot ka ng ubod ng init. Yung kulipote, no? Oo, PPE. Hazmat, no? Tapos minsan kini-question pa yun. Totoo bang may COVID yung patient mo, mga ganyan. Parang, hindi naman siguro ako magsusuot ng sobrang init ng PPE kung alam ko na wala siyang COVID, diba? Parang, ang hirap ng system sa Ay, naku. Imagine, hanggang ngayon, hindi pa nababayaran, di ba? Tapos sino yung ba dapat gobyerno magbayad natin sasabihin, no? Huwag kayong umalis, makukulangin tayo ng mga nurse naman. Ano ba? Nakakainis. Sabi mo nga, mapipigil mo ba yung nagbubuto? Oo. Mapipigil mo ba yung kumakas na sikmura? Sino dapat magbabayad ng hazard pay na yun? Government. DOH. Dapat. Sila manggagaling dapat yun. Kaya lang wala silang pera. Wala na. Tapos actually, yung regarding sa pag-ban sa mga nurses, parang may nabalitaan ako nun, may sumagot. I don't know if it's Canada or US. Parang nagsabi na, papiliin nyo ang mga nurses nyo sa Pinas kung saan nila gusto. Huwag nyo silang
Huwag niyo silang kulong sa ano, tapos hindi niyo Against naman ano yun, ma-support kumbaga eh. against human rights yun, di ba? Yung 'pag ginawa sa inyo, di ba? 'Pag pinigilan mong umalis yung tao. Oo. Tsaka alam mo yun, kahihiyan na lang nga kung sino man yung government official na sinasabi ni Sweet Pearl, 'di ba? Buti sana kung magandang pagtrato nga sa kanila sa Pilipinas, tsaka nila sabihin na huwag kayong umalis. Shoutout natin. 'Di ba? Kaya naisip ko kung doon pa ako, tapos tumakbong presidente 'to, siguro iboboto ko siya kasi siya lang ang kaisa-isang naringgan ko ng gano'n na na-appreciate yung nurses. Hindi pa si Chis Escudero yan? Hindi. Senator. Ano siya ng tourism, no? Mamaya sabihin. Department of Tourism. Tourism yata siya or ano, basta nakalimutan. Hindi, at least siya may tapang siya, di ba? Na questionin yung decision ng ano. Dapat naman purihin, 'di ba? I don't mind saying his or her. Eddie Boy Locsin. Si Sir Teddy Boy. Okay. DFA siya dati. DFA, di ba? Teddy Boy? Yeah, matapang, no? Oo. Ay, nako. Wait, nabanggit mo yung US, ano? Kasi ang sabi, mas mataas pa lalo ang sweldo sa US. Bakit mas Canada parang ang ever since gusto mo? Naisip ko din yan. Actually, may apply ako dun dati sa US. So, nag-retrogression. Tapos biglang nag-email tong Saskatchewan. So, syempre, mas pinili ko yung Saskatchewan kasi mauuna sila. Then, regarding kasi sa US and Canada, mas iniisip ko na ngayon, nung naging mother ako, yung family ko, yung mga anak ko. Sa US kasi, yung guns, at saka yung bullying, racist, tapos, alam mo yun, yung malaki nga yung sahod mo. Ayoko magsalita ng tapos kasi baka mamaya lilipat din ako, diba? Pero sa ngayon kasi, yun yung standards ko na ayokong malaki nga yung sahod ko. Maano nga kami, okay naman yung ano namin doon. Kaso, lagi akong nagwo-worry na hindi kaya yung anak ko sa school, hindi kaya may barilan, may mga hindi ka palagay, no? Oo. Tapos yung racism, ganun, guys. Yeah. Not to say na maliit naman ang kita nila sa Canada. Okay din naman. Okay naman. Pero alam mo naman dito pagka sinabing nurse, mga pandiinan ng bahay dito. Yan. Mga pandiinan yung mga yan. Magdilang anghel ka sana. Sa future house mo, Sweet Pearl. Si Mark naman, di ba? House tour, joke. Sana. Nakakaloka. May tatanong dapat ako tungkol sa US, kaya lang nakalimutan ko na tuloy. Ayun na lang, sabihin ko na lang sa Facebook natin, Spot Pinoy Facebook, yan. Mag-friend request lang kayo, Spot Pinoy, yan. Hindi ko mahanap nga yan, ang Spot Pinoy na yan eh. Hindi, inayos ko na. Pero ito pala, dapat pala hanapin mo, hindi siya page. As a person siya, parang personal account. Okay. Hindi siya page, kaya pala hindi mahanap ng iba. O, ayan po. Spot Pinoy, yan. Baka gusto mo mag-add po kay Sweet Pearl. Ano ba, palag natin yung Facebook niya? Hindi siya nagba-vlog eh. Hindi siya nagba-vlog. Okay. Siguro pag ayun, no? Siguro kapag bago matapos ang taon. Charot. Pag-vlog ka na, simula mo sa pagdating nila rito. Yung susunod ka, no? Yun, pag nag-vlog ka, lalo na small town yun, talagang malalaman nila ang buhay sa small town talaga, di ba? Ayan natupad na yung request nyo na hindi kami, puro vlogger yung namin. Oo nga naman. Yeah. At least kung magkakaiba to, kasi nga galing siya sa Pinas, and yet, mabilis yung proseso, di ba? 10 months, nandito na siya sa Canada. Kasi nga, nag-ayawan na yung mga employer sa dami ng red tape sa Pinas. Diba? Ang dami nila. Oo. May mga nauna pa sa inyo, di ba? Oo, madami. Marami nang nauna sa kanila. Meron ba so far, Sweet Pearl, baka mga nagre-regret naman? Ayoko yata pala mag-Canada. Wala. Wala pa akong nababalita. Wala pa. Oo. Ay, tsaka pala, di ba, Sweet, sorry bawal pala kayong mabuntis, di ba? Sabi, may rules. Hindi, nilinaw ko yan. Hindi daw. Ano sabi? During Pinas lang, bago kami umalis. Para makaalis. Grabe naman yung na yan. Hindi bawal. Pero sa China yata yung Mark eh. Hindi. Nung unang pagpunta nila dito, yun yung pinag-uusapan. Sa Pinas pala. Kasi
kasi pag nag-mat ka dito ng mat leave ka dito, di ba, Oh, aabot 18 ng months. taon. 18 months. Oh, Oo. yun pa, isa pa yun sa nagustuhan ko, pero wala akong balak magpunta. Ayun pala, nilinaw mo na pwede. Nilinaw ko na. Kasi syempre Pero may mga kasama. bawal, ano lang talaga, pagka umalis ka, may penalty, di ba? Pagka, Oo. ayun, may penalty. Okay lang mag-penalty ka, wag lang ma-cancel yung ano mo. Pagpunta mo sa Canada. Maka-cancel siya, maka-cancel. Ay, yun yung penalty. Bayad ka. O kasi bayad na kami sa Pinas pa lang eh. Laki na ng Oo. gastos nila eh. So syempre, para maiwasan na. Sa bagay, Tsaka hindi mo rin, sana hindi mo i-risk, di ba? Yung Oo. pagkakataon, kasi once in a lifetime eh. Saka 3 years lang, ang bilis ng nakailang buwan ka na kaagad dito sa... 2 months na Diba? agad ako dito. 2 months na, nag-enjoy ka pa so far. Nag-enjoy. Oo. Pero hinihintay ko na lang na mawala yung mga ice. Malapit na, malapit na yan. Oo. Sabihin mo naman, ang init pala rito. Oo. Ay, apart from dahil 5 minutes na lang tayo eh. What's the best thing? Ano pang gusto mo about Canada maliban of course dun sa healthcare na pinag-uusapan natin? Surroundings. Although super small town din kasi yung napuntahan mo, no? Oo nga, no? Kasi yun nga, dito kasi, or ewan ko, kahit sa ibang bansa, pag napunta ang Pinoy sa ibang bansa, yung mabibili niya lahat. Hindi naman, ngayon kasi budgeted pa eh, kasi Oo. Pero, alam mo yung hindi mo nabibili sa Pinas, nabibili mo dito. Mga ganun. Tapos yung mga laruan ng anak mo, mabibili mo na. Tapos, yung Excited ini-imagine na to. Excited. Excited. ini-imagine mo na papasyal mo sila sa park, mga ganyan. Mabibigay mo na yung gusto nila. Oo, yung ganun. Hindi mo siya, kaya mo naman, pero limited. Tsaka, pagdating ng pamilya nila, pwede na siyang kumuha ng sasakyan kaagad. Oo, yun ang hinihintay ko. Kasi necessity talaga siya. Kailangan talaga siya. Correct. Ay, nako. Tignan mo yung mga sinasabi ni Sweet Pearl. Kung iisipin mo, they are just the simple joys in exactly. life. Simple lang. Diba? Na hindi mo mai-provide. Ang hirap sa Pilipinas gawin. Isipin mo, nurse ka sa Pinas, tapos hindi mo siya mai-provide. Parang dito, even nung sinasabi ko yan sa mga nurses dito na katrabaho namin, nagugulat sila. Kasi, nurse ka sa Pinas, then hindi mo siya mai-provide sa anak mo. Tapos yung parang kalakaran doon is iba. Parang hindi daw nila ma-imagine na mag-work sila doon. Tapos i-bill sa kanila yung hindi na bill sa pasyente. Di ba? Yung pa, isang bagay, di ba? Parang grabe, di ba? Nakakalo. Ay. Hindi. Di bale, malapit na dumating ang family. Pero yung mga nasa Pinas, mga Dre, no? Laban lang at kita-kita tayo rito, mga Dre. No? Oo, may mga pangarap dyan na pumunta dito kahit hindi mga nurse. Abang-abang lang kayo sa mga nagbablog ng iba't ibang probinsya. Oo. Abangan nyo yung mga nagbablog ng Alberta, New Finland, ganyan. Iba-ibang nagbablog. Suportahan yon kasi yung mga vlogger, yun yung nagsasabi kung hiring ng mga trabaho. Yun. Tsaka subukan nyo sa Indeed, mga Dre, no? Mga mami, mga nurse natin dyan, subukan nyo sa Indeed, no? I mean, parang yung ginawa ni Sweet Pearl, diba? Nagduda pa nga siya dun sa una talaga, dun sa link eh. Pero, yun, mag-ingat lang. Mag-ingat lang. Kasi, nga pala, mabanggit ko rin, no? May sistema yung ibang scammer, mga Dre, no? Na kung saan, totoo yung nire-represent nilang kumpanya, okay? The thing is, hindi sila nagtatrabaho ron. So pag chinek mo yung company, yung nag-i-exist siya, di ba? Yes. Pero hindi pala sila doon nagtatrabaho. So, yun po, no, ingat lang po. nila yung legit, pero sila exactly. So, ingat po, ingat. Kailangan talaga, triple check, o quadruple, lalo na pag pera na usapan. Pag yun. Mag-check po muna kayo bago kayo magbigay ng pera. Di ba? Yung kay Sweet Pearl, wala naman siyang bayad eh. Di ba? Ay, pero yung una na-scam ako. Pero, yung na-scam siya. Okay. Pero if you are going through a government-sponsored recruitment, mukhang walang bayad. Wala. The best. Walang bayad. Kaya nga, alam mo yung iniyak ko dun nang na-scam ako, pinalitan ni God. Na, correct. Higit pa. Lahat, surgery ng anak ko, lahat. Talagang. Yan pa, no? Kumbaga, bago ka nakapunta ng Canada, ang bigat na pinagdaanan mo, di ba? Oo. Dasal lang talaga. Tapos, ibay ng loob talaga dito. Grabe. Oo. Di bale, your family will be with you soon, di ba? Ayun na yung kumbaga silver lining
Yun Diba? na yung yun yung regalo sa'yo. Yan. Ah. Sa mga sakripisyo na ginawa nyong mag-asawa, di ba, ng pamilya nyo. Ayan na. Kumbaga, magiging iba na yung buhay nyo dito pagdating nyo sa Canada. Kumusta naman na yung anak mo? Okay naman na Okay siya? naman na siya. Oo. Nagkaka-adjust na siya sa pacemaker niya. Aha. Tapos, inaano ko lang talaga na mabilis lang makapunta dito. Yeah. Kasi Oo, sana. hindi ko Para alam. ma-double check. Oo. Iba, Correct. even yung doctor niya sa Pinas talaga nagsabi na kailangan talaga madala siya sa Canada kasi iba daw talaga dito. Para mapalitan din yung pacemaker niya ng mas maliit. Kasi yung Aha. pacemaker niya is talagang nakaumbok sa tiyan niya. Oh my Oo. God. Oo. Gano'ng katagal yun bago, let's say, yung battery niya? 7 years? Oo. Tapos, Ah. yung isip ko kasi nahahati. Pinas tsaka Canada. Yeah, Kasi yeah. naano ko na sana hindi siya hindi siya yung ma-bump. Yun. Yung Oh parang my gosh. Nakaka-worry talaga. Ay, Yes, nako. dasal na lang. Anyway, 'di ba, Ayun. pag nandito kasi lahat ng mga kailangan pa nung anak niya, hindi mo na iisipin at least, Oo, no? totoo. Oo, Na, yun. kumbaga, hindi ka na mag-iisip kung saan mo kukunin yung pera, di ba? Kasi nga, dali mo lang sa ospital. Sila pa, baka nga yung mga doktor pa mangulit eh. Na Ah, parang, tapos hoy, dali mo na. hindi na kami problema kasi nga sa hospital ako nag-work. May ano na kami, may family doctor na agad kami. Oy, Oo. yun. Oo. That's nice. Naunahan mo pa si Rice. Wala pag-asa rito. No, talagang marami nagsasabi nga na iba po yung may family doctor talaga, mga Dre, no? Iba Oo. kaysa yung lagi ka lang nagpupunta sa clinic para humingi ng appointment. Correct, Oo. correct. Ay, Teka, nako. kamusta yung ospital nyo? Kasi 1,000 yung kung nasa BC. ospital yung 50, di 950 na lang yan sa labas. Busy din. Busy rin, Kasi busy. acute trauma kami, ER Ah, kami okay, na oo. pinapa-shoot. Busy So, ka. busy din, oo. Kasi yung ibang town, pupunta din dito kasi bago yung ano namin eh. Yung Hospital nyo. Bago hospital. Oo, maganda yung lahat, gamit. Okay, oo. State of the art na, ano. Oo. Lumulutang na yung yung kama, gano'n. Oo, ang dami nilang dito. Yung Parang hospital bed magugulat nila. ka talaga. Oo, iba-iba. Mga gamit nila dito, iba-iba talaga. Tapos, talagang na-amaze kami. Oh. Parang ang sarap maging nurse, yung ganun yung pakiramdam. Ang sarap naman maging nurse dito. Oo. Ito kapag binabayaran ka ng nararapat, Correct. di ba? Yeah. Yun na lang yung wish ko para sa Pinas na Correct. ma-appreciate Hindi lang nila. din para sa mga nurse. Ang dami pa mga teacher. Ganyan din eh. Teacher You yan. have similar. Teacher. Oo. Yan. Sabi nga nila, wish kulang. Ay, nako. Kulang. Okay, anyway, Ayun, tapusin na natin. We are now over an hour. Ayun, Thank you so Yes. much. Thank Yun. you. Nako, ang galing ni Pearl, no? Pearl, maraming salamat, ha. Napakaganda ng interview na to. Talagang ang dami naming, miski ako, ang dami ko napulot, no? Thank you. Thank you. Yun, mga gustong interview na may istorya sila na gusto nilang i-share para makatulong sa ating mga kababayan. Yun, message lang kayo sa Facebook namin, hindi Facebook page. Yan. Spot Pinoy, yan. Mag-message kayo doon. Mag-friend request kayo, i-accept namin kayo. Tapos yun, pag mag-guest kayo o ma-interview, at least marami tayong matutulungan na mga kababayan din. Yeah. Correct. Okay. At least kami, may natututunan din kami, di ba? Oo nga, no? Ito, to, ha? Hindi scripted to, ha? Di ba? Wala. Pearl, sabihin mo, binigyan ka ba namin ng tanong? Wala. Actually, dapat nga mag-message ako kay Kuya Mark kanina kung ano itatanong niya sa akin. Pero wala talaga. Parang impronto. Yung ganun talaga. Surprise ka. Surprise dito, surprise. Kasi naman sa mga nag-expect na may scripted, tambayan nga ito eh. Kailan ka Kwentuhan nagpuntang tambayan, iisipin mo pa ang pag-uusapan ninyo yung linya mo. Diba? Wala lang. Batuhan lang ng tanong. Hindi, napaka-good sport ni Sweet, no? Thank you. Thank you so much, Sweet Pearl. Okay. That's it for episode 13 of Spot Pinoy. Panoorin nyo kami sa susunod. Bye! Bye! Ato, magkakaroon ba yung Spot Pinoy? Spot Pinoy! Hindi na Subscribe now.